Hi guys! For today's video ay maglilinis ako ng bahay. Simula kasi nung nag-change time na ang pasok ng aking kana ay sobrang naging busy na kaming lahat at lalong-lalo na si Bebe. Si Bebe Irene ay isa kong pinsan at siya yung aking katuwang sa paglilinis dito sa bahay at siya din ang katuwang ko sa pag-aalaga sa aking kana. Ayaw pa din kasi magpaiwan ng aking kana sa kanilang school at yun nga sinasamahan pa talaga siya na Bebe Irene. Dahil dito lang naman kami sa bahay ng aking afam kaya ako na naglinis para pagdating mamaya ni Bebe ay wala na siyang linisan. 2 araw na lang kasi ang pamamalagi dito ng Daddy Afam sa bahay at babalik na siya ng Sweden. Kaya habang kami ay naghihintay sa aming kana na matapos ang kanyang school ay dito lang kami sa bahay nagsistay. Kaya ako namimiss ang maglinis ng bahay dahil hindi na talaga ako nagkaroon ng time na maglinis dahil maaga talaga akong umaalis ng bahay papunta ng tindahan. At uuwi naman kami ng bahay ay hapon na at yun ay ang pagsasara ng aming tindahan. Kaya si Bebe na lang talaga ang aking inaasahan na maglinis ng aming bahay. Kaya sobrang thankful talaga ako dahil nagagampanan ni Bebe lahat kahit mag-isa lang siya. At hindi lang yun, swerte din ako kay Bebe kasi sobrang napakabait at sobrang mapagkatiwalaan. Sa panahon kasi ngayon mga mare, ang hirap talaga makahanap ng kasama sa bahay pag hindi mo kakilala. Dati mayroon kami isa ditong kasama at yun ay ang tita ko. Kinuha ko talaga ang tita ko para mapanatiling malinis itong aming bahay araw-araw. Yun nga lang, after 1 year ay umalis na din ang tita ko dito kasi gusto niyang fokusan ang kanyang mga anak. Hindi na rin ako kumuha ng kapalit niya dahil ayaw ko talaga sa hindi ko kakilala. Noon, kumukuha pa ako pag nire-recommend sa akin at yun nga ay kilala ko yung nagre-recommend. Pero ngayon ay hindi na talaga ako kumukuha ng kasama sa bahay pag hindi ko kamag-anak. Lalo na pag single, charis. Sa ngayon kasi mga mare, ang hirap talaga magtiwala, lalong-lalo na pag hindi mo kakilala. Di naman nila lahat ko, mayroon naman mapapagkatiwalaan. Yun nga lang ay swertihan lang talaga makahanap ka ng kasama sa bahay na mapagkatiwalaan. Kaya mas okay na nag-iisa lang dito si Bebe sa aming bahay. Isa ito sa mga dahilan mga mare kung bakit hindi ako kumukuha ng hindi ko kamag-anak, lalong-lalo na pag single kasi minsan na din kasi ako naahas. At ang isang paalala ng aking kaibigan na hindi ko makakalimutan bago kami dito mag-for good ng Pinas ay hindi ko daw hahayaan na maagaw ng iba itong aking afam, charis. Kahit malaki naman yung tiwala ko sa aking afam, pero yung makakasalamuhan naman namin ay yun ang mahirap pagkatiwalaan, char. Simula nung nag-iba na yung aura ko, ay doon na nga ako natuto magselos. Pero nung single pa ako at magkasintahan pa lang kami ng aking afam, ay never naman ako nagsiselos. Kahit hindi naman ako pinapakitaan ng aking afam na maging dahilan sa aking pagsiselos, pero hindi ko talaga maiwasan mga mare minsan, char. Hindi naman ako ganun katindi pag ako ay nagselos kasi never naman pinaparamdam sa akin ng aking afam na wala akong dapat ikaselos. Swerte din ako sa aking afam kasi hindi talaga issue sa aming dalawa ang pakialaman ng cellphone. Anytime ay pwede kong matingnan at hindi kagaya nga sa ibang afam ay bawal talaga matingnan ang kanilang cellphone. At doon ko nga din nalaman sa aking afam na kahit doon nga daw sa kanila ay hindi daw yung normal ang pakialaman ng cellphone. O diba, sobrang napakaswerte ko talaga dito sa aking afam kasi ang pakialaman ng mga cellphone ay sobrang napaka-normal lang sa aming dalawa. At never din ako inaaway or nagagalit itong aking afam. Minsan ako nga lang yung nagagalit pero never talaga ako pinapatulan. Ganon kahaba yung pasensya ng aking afam kaya yung aming pagsasama ay sobrang napaka-healthy at sobrang napakasaya. Masasabi ko talaga sobrang napakaswerte ko talaga sa aking napangasawa dahil hindi lang pagmamahal ang ibinigay ng aking afam dahil binigyan niya din kami dito ng magandang buhay sa Pinas. Kaya walang sawang papasalamat talaga kay Papa Jesus dahil binigay niya talaga yung aking hiniling. Matagal man ako naghintay, ang importante binigay sa tamang oras at tamang panahon. Kaya sa mga single dyan or more than 30 na huwag kayong magmadali, mainip, sumuko or panghinaan ng loob dahil darating ang tamang panahon na nilaan para sa inyo. Masarap kasi sa feeling na matagpuan mo ang tunay na pagmamahal. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. See you on my next vlog.